At nagkaroon ng pagkakataon itong ama ng umano'y bata na namatay lamang dito sa loob ng Sitio Kapihan dahil hindi sila pinayagan na dalhin ito sa ospital. Kahit kagustuhan man ng ama na dalhin ito sa ospital ay hindi rin papayag ang kanyang asawa dahil umano'y kasama na nga nila ang buhay na Diyos at isa pa ay hinarang pa umano sila bago sila lumabas kaya hindi na sila tumuloy sa pagpunta sa ospital. Samantala ay dumifensa naman ang pinagkakatiwalaan nga ni Senyor Aguila at sinasabing sinungaling umano itong si Mr. Randolph Balbarino, itong ama ng bata, at sinabi pa mga kababayan po natin na ang kanyang anak pala ay nilipat sa unang libingan at nilagay na umano doon sa disinting libingan na may pangalan na nga na nakalagay mga kababayan po natin. So dito pa lang ay talagang kaduda-duda na itong Sitio Kapihan na palagay po natin na marami silang tinatago. At bakit sobrang defensa, napaka-defensive nitong babaeng parang pinagkakatiwalaan dito sa Sitio Kapihan. Asawa sa mangkod, hapon. Dami ko talaga, kita man tinood na bilis na yan sa bata niya. Ano kay bagong tatay din? Oo, kay bagong tatay. Kita na yan. Goldwyn. Harap mo kayo si Goldwyn. Dili sila. Siyempre talaga. Dili. Oh. Nasabi nito na kaya ito na namatay itong kapatay ito dahil binabawalan daw sila ni Senyor Aguila na mag-hospital sa baba. Sir, araw ko lang ka. Yes. Amahan ha, aman. Siya ang amahan. Siya ang amahan ng bata. Siya ang father ng bata. Siya na mismo So, nagsasabi. sinasabi ko na sir, may mga first aider kami dito. In times of emergencies, we have the registered nurse. Mayroon po kami mga ganon. Tapos, ma-refer po nila going to Socorro Hospital, RHO, Dapa. Ang dami po mga cases. You have to check, sir. Marami po kaming admission sa Dapa, sa Socorro, sa Surigao. Check natin yan later. Check natin. Pero itong statement ng testimonya ng father, anak niya, yan ilihor de... Sir, I am not the authorized person, pero sa pagkakaalam. So tingnan mo mga kababayan po natin na magpapalusot pa itong official ito siguro or miyembro nitong Socorro Bayanihan Kulto mga kababayan po natin. At mismo anak niya nga umano bakit hindi siya papaniwalaan at bakit siya pa ay sobrang depensa. At sinasabi niya mga kababayan po natin may mga registered nurse sila, may first aid sila. Hindi naman kailangan yan sa panganganak. Lalo na napakadelikado pala itong sitwasyon ng nanay. So hindi to madala-dala sa bastang first aid lang o nurse. Kailangan talaga doon sa lehitimong ospital para matingnan. At syempre kung first aid lang, wala naman kayo dyan mga kompletong kagamitan para gawin itong operasyon na para sana mabuhay itong anak ni Mr. Randolph. So kaso dahil ang kanyang asawa umano ay talagang lason na lason ang pag-iisip na kasama nga nila umano itong buhay na Diyos, wala. Nayaan na lang mamatay ang bata. During that time, namatay yung anak niya, nasa laot siya, nangingisda. Tapos Erickson, siya po yung kapatid ng asawa niya. Erickson, hindi po ako authorized, pero yun po ang pagkakaalam ko. Wala si Randolph Joey Galberto. Ano ba yun? Daughter yata or son, hindi ko alam. Hindi ko, yun po ang alam ko, wala siya. Nangisda siya. Siya daw nagpugo sa bata. That's my knowledge. Alam niyo mga kababayan po natin, itong babaeng nagsasalita, parang tanga-tanga rin ito Ininsist niya, pero hindi niya alam ang buong detalye sa pagkamatay nga ng anak ni Mr. Randolph. At mismong hindi niya alam ang buong detalye. Tapos sasabihin niya na hindi umano kasama ng asawa itong lalaki nung nangyari itong pagkamatay ng kanyang anak. So halatang nagsisinungaling ito mga kababayan po natin. At mismo hindi niya napaghandaan ang pangyayaring ito at maririnig natin sa kanyang mga bibig na talagang nagsisinungaling ito dahil sa tono ng kanyang pananalita at estilo. Sir, Erickson. Ito, gilubong. Ang nahilibungan dito sir sa mga bata. Natanawin na po. Why mga dilipon Siya, karga niya yung bata daw. Sir, Siya this is nagulong. the cemetery that we established. Wala po kaming ibang cemetery, sir. Nilipat nga daw. Bakit kami Saan nilibing? Saan nilibing? doon sa pagkagano sir sa
Pagdanggil. Malapit sa kwarta. Nilipat na ito ngayon. Bago lang. Bago lang. Mali ang date. Pero, Mali ang date kasi namatay yung anak ko 2020. tapos, Yung nanganak ng asawa ko, December 14, 2020, namatay siya December 16. Kaya nilibing ko siya December. so hindi to cemetery. Dito original. Hindi. Itong bago lang tumakos. Bago to po. Bago. Kailan lang ito ginawa? Kailan yung ginawa ko? Ha? Kailan ito ginawa? Sir, after po, wala pa pong permit din to, wala pa pong permit, naglilibing na kami. Oo. Tapos, ang ginagawa talaga ng ilibing, parang may option yung mga tao dito na ilibing. Kung gusto nila dito, ilibing. Pero, di ha, pwede ba nila sasabihin? Tapos, ngayon lang, kasi ngayon lang doon na-execute yung donation, ngayon lang na taon, dito na talaga official na nilibing yung mga Nilipat tao. yung Wala pong nalilipat, sir, wala pong talaga. Sabi niya, doon Hindi niya ko alam, nilibing. sir. Doon niya nilibing yung anak niya. Tapos ngayon, nandito na. Ito po, isa-isa lang cemetery dito sa Kapihan, wala pong iba. Nagsasalita pero hindi niya umano alam. Yan ang kanyang mga sagot. Ang area. Saan mo nilibing yung anak mo? Sa Pwede po na hanggil. Saan yung hanggil? Yung ano, yung parang chick doon. Doon sila naglanding. Sir, bakit namatay yung anak mo kanina? Kasi yung anak ko sir, sweet siya, pagpanganak siya. Tapos, gusto ko siyang, kasi yung bata parang nakakain ng lobi sa ilog. Punta natin sa bayan para ma-hospital yung bata, para mabuhay siya. Kasi tatlo na yung anak ko sir, dalawang babae, isa lang lalaki. So, bakit hindi dinala sa hospital? Kasi pinagbawalan sir. Nagawalan. Sir, hindi po talaga din totoo, sir. You have to check. Sabi ng asawa ko, Napaka-defensive nitong babae. bakit dadalhin pa natin yung anak natin sa hospital? Andito naman yung Panginoon natin. So grabe talaga mga kababayan po natin ang motivation para sa kanila na talagang ini-insist talaga nila na buhay umano na Diyos. Imagine mo yung kanyang asawa ay mapanganib na ang kanyang panganganak at ang kanyang anak nga na dinadala ay posibleng makompromiso. Pero hindi talaga pumayag na dalhin sa ospital at hindi rin mismo sila makalabas dahil hinaharang sila umano mga kababayan po natin. So ang sinasabi lang na kasama naman umano ang buhay na Diyos. So napakalaking kalokohan nito mga kulto mga kababayan po natin. At talagang napapaniwala nila, baga na kondisyon nila ang utak ng bawat miyembro hanggang ngayon. At talagang dinidepensahan nga itong si Senyor Aguila at kung ano man ang complaint laban sa kanilang grupo, sa kanilang mga opisyal, sa kanilang leader, ang sinasabi nila kasinungalingan at hindi umano totoo. Nakakabilib at nakapagtaka kung ano kaya ang motivation, mga binitawang salita ni Senyor Aguila kung bakit niya napapaniwala itong mga tao na ngayon ay kawawa. Ang sabi sa mga umakyat dyan ng mga relative na nasa baba, kawawa umano kasi ramdam nila talaga ang paghihirap na halos walang makain umano ang ilang miyembro dyan sa Sitio Kapihan. So mga kababayan po natin, para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Maraming salamat po. Kababayan Viral Page. Paalam.